DWPL. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Burger, ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Kumpares Barbecue, home of original barbecues. Kumpares Barbecue is serving grilled liempo and chicken barbecue, pork barbecue, beef pares, and beef mami. Kumpares Barbecue is located at Sparrow Street, Barangay Santa Elena, Marikina City, with other branches at Eustaquio Street, Concepcion 1, Midtown Subdivision, Barangay San Roque, and Farmers 1, Barangay Tumana. They also accept delivery from 7 a.m. to 8 p.m. daily. Just contact them at cell phone number 0917-566-3484. PharmaServe Express. As a specialized service provider, they are totally dedicated to the life sciences with expertise and experience in handling biothermals such as vaccines and blood products. They offers customized service solutions. They designed to recommend the most efficient approaches possible. They are your medical cold chain logistics management specialist. PharmaServe Express is located at Hill Fernando Avenue, San Roque, Marikina City, and is headed by Mr. Dre Perez, President, and Ms. Ana Teresa Esada, Executive Officer. AlphaTech, experience quality services, connect everything, secure everyone. They provide medium and large size companies with enterprise-wide security solutions, consulting services, AlphaTech products, CCTV camera setups, two-way radio supply, structural cabling, wireless network, security alarm and sensor system, and is located at room 205 Yusinkari Building, 59 Bayan Avenue, Marikina Heights, Marikina City. AlphaTech is owned and operated by Mr. Albert Galan. Pilipino ako, sa puso't diwa. Ang buhay ko sa bayan ay tataya. Pilipinas na aking bansa. Ang iwanan kay hinding-hindi magagawa. Ikaw ang tahanan. Okay, magandang tanghali po sa ating mga giliw na tagapakinig. Dala-dalawa ang aking yaya dito. Once again, thank you very much sa ating mga giliw na tagapakinig. Ngayon po ay araw ng Martes. Okay, ngayon po ay araw ng Martes. Ika-15 sa buwan ng Pebrero.
Belated ba na matatawag? Belated happy Valentine. Hindi lang sa nagmamahala ng araw ng mga puso, kung hindi sa lahat ng may mga puso. Mapalad po tayo sa araw na ito at ang makakadaupang palad po natin. Mamaya po amin pong ipapakilala sa inyo. Pangalan pa rin po ng Lingkod Bayan Media Action Group in partnership with Marikina City Police Station sa pangunguna po ng Chief of Police ng Marikina City Police Station, Police Colonel Benliner Capili. Ako pa, Police Lieutenant Colonel Anthony Gantang. Ako po, Police Colonel Police Colonel De Castro. Medyo naninibago ako. Tatlo microphone ko dito ngayon. Sumobra dami, no? Hatid din po namin ang mga sariwang balita mula po sa bulwagang pambalitaan ng Marikina City Police Station. At siyempre, magandang tanghali kay Ma'am Kat, gayon din kay Colonel Capili. At ang aking partner ngayon, na-miss kita, partner. Congratulations. I hope yung iyong seminar na dinaluhan ay talaga namang natapos mo ng maayos, no? Kung nakikita mo, partner, ang daming microphone na nakatapat sa akin ngayon. Sumobra pag-aalaga sa akin. We are back now after 1 month. Maraming salamat po sa Marikina City Police Station wherein naging pansamantala kong tahanan, partner, sa loob ng 1 buwan due to health protocol. Pababatiin na natin ang aking partner. Magandang tanghali sa iyo, partner. Yun, akala ko nakalimutan mo na ako eh. Para na-miss mo masyado yung studio Tita Flori. Hindi, partner. Tatlo kasi yung inilagay ngayon na microphone. Kanina kasi mahina yung dating ng boses mo, kaya siguro dinagdagan. Ayun. Okay, go ahead. Ayun. Magandang tanghali sa iyo, partner, syempre. At isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Lalong-lalo na sa ating mga giliw na tagapakinig, no, ng ating programa at na Lingkod ng Bayan, Kaagapay ng Mamamayan. Yun nga, nagkapasalamat tayo sa... Sandali. Ibibigay ko lang yung pangalan ni ako po, Police Lieutenant Colonel Victoriano De Castro. At siyempre, thank you sa aking pilot, Police Corporal Mark Jonathan Clado and Police Corporal Angel Angeles. Go ahead, partner. Ayan. Gaya nga na sinabi ko, nagkapasalamat tayo sa ating Amang Diyos at muli ay magkakasama tayo ngayon sa ating programa, ngayong tanghali. No? Sabi mo nga kanina, partner, napakapalad natin ngayong hapong ito, ngayong tanghaling ito sa ating programa. Dahil maya-maya lamang ay makakasama natin ang ating panauhin, no? Na siyang pangunahing tagapagsalita ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas. Na ipakikilala po sa inyo maya-maya lamang ng aking partner na si Tita Flori. Bago ang lahat, partner, syempre, nais nating batiin ang ating minamahal na ama ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, no? Ang laging nagpaparamdam sa lahat ng ating kapulisan ng Alagang Carlos, kay Police General Leonardo B. Carlos. Ganon din sa ama namin sa National Capital Region Police Office, ang siyang nagpapaalala sa amin na magbigay ng serbisyong tama, tapat, may tapang at malasakit sa ating komunidad. Si Police Major General Vicente Dupa Danao Jr. At sa aming walang pagod at napakasipag na ama ng Silangan Distrito, kay Police Brigadier General Orlando Oyebra Jr. Magandang tanghali po sa inyo, mga sir. At salamat po sa inyong mga hindi matatawaran na serbisyo at paggabay sa bawat isa sa amin, no, upang makapagbigay sa ating mga kababayan ng serbisyong may kalidad at puso. Binabati din natin, partner, syempre ang pamahalaang lungsod ng Marikina, no, na siyang laging nakasuporta sa ating mga kapulisan dito sa pangunguna ng aming alkalde, ang butihing Mayor Marcelino Marcy Teodoro, at syempre sa lahat ng kapulisan sa lahat ng sulok ng ating bansa, lalong-lalo na sa Marikina City Police, no? Kumusta po kayo diyan, mga kasama? Muli po tayong manatili po tayong maingat at ligtas sa pagtupad po sa ating sinumpaang tungkulin. Patuloy nawa po tayong ingatan at pagpalain ng ating dakilang Diyos. Yes, partner?
Okay, maraming salamat. Well, 15 minutes after 12 o'clock, maaari niyo po kami pakinggan sa DWBL 1242 sa inyong talapihitan. Mapanood sa DWBL live, FB live streaming at nasa YouTube din po kami. So tuloy-tuloy na po tayo and this time atin pong ihahatid ang ating ilang mga balita. Thank you very much. No? Naka-standby na po ang ating butihing spokesperson ng Philippine National Police. Atin muna pong ihahatid ang ating mga sariwang balita. Lima arestado sa pinaigting na anti-drug operation ng Marikina City Drug Enforcement Unit. Ang detalye ihatid mo kaagapay, Robin. Sa pinaigting na anti-drug operation ng Marikina PNP, nagtapos ang iligal na gawain ng 5 sospek matapos ang isinagawang bypass operation ng Station Drug Enforcement Unit sa pangunguna ni Police Lieutenant Antonio Balois Jr. sa kahabaan ng General Ordonez Street, Barangay Marikina, Marikina Heights, Marikina City, pasado alas 6 ng gabi noong ika-11 ng Pebrero taong kasalukuyan. Ayon sa report, nagpanggap umano ang pulis na parokyano ng illegal na droga at positibong napagbilhan ng mga sospek na kinilalang sina Romulo Hailon Jr. alias Romulo, Danilo Galura alias Dennis, Ariel Radan alias Dodong, Jenilyn Edra alias Nene at Evangeline Gamonido alias Banji. Na-recover sa mga sospek ang tinatayang 7 gramo ng shabu na may GDB value na higit sa 47,000 piso. Kasalukuyan namang nakapitan mga sospek sa Marikina Custodial Facility. Yan ang ulat kaagapay Robin Barameda. Okay, atin pong itutuloy-tuloy ang ating mga sariwa balita mula po sa bulwagang pambalitaan ng Marikina City Police Station. Meanwhile, napakapalad po natin. Atin pong makakadaupang palad ang bagong talagang spokesperson ng Philippine National Police. She is a lawyer by profession, graduate of JRU College of Law and become lawyer 2009. Previously served as Deputy Director for Operations of PNP Drug Enforcement Group. Former Provincial Director of Pampanga. Former Chief of Police Regional Office 3, Intelligence Division for Central Luzon. We have with us none other than Police Colonel Attorney Jean Fajardo, PNP spokesperson, PNP Class Kaagapay 96. Magandang tanghali po, Attorney Fajardo. Good morning, ma'am, at sa lahat po ng inyong tagapakinig at tagapaganood. Okay, with me, Attorney Fajardo, with me is my co-anchor, Police Lieutenant Julius Criste, partner. Partner, go ahead. Yes po ma'am. Pababatiin muna natin si Colonel. First of all, congratulations, Attorney Fajardo. Sabi ko nga, ito yung girl power. Sobra-sobra ang pagsaludo natin sa ating mga kapulisan, lalo-lalo na po sa ating mga kapulisang kababaihan na kung saan po ay yung kanilang mga talino ay talagang nakikita. So once again, being PNPA Class Kaagapay 96, congratulations, ma'am. And this time, partner, pabatiin natin si Attorney Jean Fajardo. Pababatiin muna natin sa mga kaibigan si ma'am. Go ahead, ma'am. Magandang magandang tanghali po sa inyong lahat dyan, sa inyong studio. At syempre, pinabati ko rin po yung ating mga kasamahan sa PNP, lalong-lalo na po dito sa Kamkrame. Partner? Yun po. Gaya nga po na sinabi ko, ma'am, magandang tanghali po ulit. At maraming salamat po, ma'am, sa pagkakataong binigay nyo upang maging bahagi po ng aming programa ng Lingkod ng Bayan, Kaagapay ng Mamayan.
isang napakalaking karangalan po ma'am sa amin na maging na makasama po ngayon kayo dito po sa aming programa. Ma'am, first question ko po, ma'am, kumusta po ma'am yung pakiramdam na maatasan bilang tagapagsalita po ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas? May pressure pa po ba ma'am o parang panibagong challenge po sa inyong career na masasabi natin kumpara po sa mga naging assignment niyo po dati sa PNP, ma'am? Yes, unang-una, syempre nagpapasalamat tayo sa ating Chief PNP, si Police General Leonardo Carlos, for giving me the opportunity to serve as the PNP spokesperson. Malaking karangalan syempre sa atin. At pressure, hindi naman masyado siguro because doon sa mga napuntahan ko rin naman ng mga assignment, may mga occasionally ay nai-interview at nakakadaupang palad naman natin yung mga kasamahan natin sa media. So, by the nature of our job as police officer, talagang minsan kailangan talaga nating magsalita. The only challenge siguro, if I may add siguro, is this time kasi on a larger scale yung ating pagsasalita. Dati kasi, nung nandun ako ng Pampanga, it's all about Pampanga. It's all about San Fernando when I was there. Nung nandun ako sa PRO3 as the R2, the buong Central Luzon. But this time, this is on a nationwide scope. So siguro kailangan nating mas bilisan yung pag-aaral. Pag may mga insidente, may mga events and activities outside of Krame, we should be talaga up to date. So yun siguro yung mga challenges. At so far naman, 3 weeks na tayo na dito sa trabaho natin at nakakapag-adjust naman na tayo. Parang partner, from time to time, no? May interview si ma'am. Si ma'am lagi ang makikita natin, partner, pag may mga media interview. Oo, tulad nga partner ng sinabi ni ma'am, this time parang mas malawak ito. Buong Pilipinas na ito para sa mamamayang Pilipino. So first and foremost, siguro ang nais nating malaman muna sa ating butihing PNP spokesperson ay yung 4 points na action program ng ating Chief PNP on her 3 weeks as the spokesperson of the Philippine National Police. And siguro may isang buwan na yata ang ating Chief PNP, parang may isang buwan na ba? Siguro nais nating kumustahin yung kanyang 4 points action program, ma'am. Yes, tuloy-tuloy naman po ma'am yung talagang pagtutok ng ating Chief PNP doon sa kanyang 4 points program, no? Talagang tinutukan niya ever since, and even doon sa mga predecessor niya, yung unang-una diyan yung disiplina ng ating mga kapulisan na he made sure na ito ay lagi niyang napapaalala sa ating mga ground commander. Regularly, mayroong command conference ang ating Chief PNP to discuss this sa ating mga ground commander, particularly sa ating mga regional director. At he is often being briefed kung ano na ba yung may mga incursion, may mga paglabag sa mga disciplinary machineries and policy ng PNP. At lagi niyang pinapaalala sa ating lahat na, especially kapag siya ay umiikot during his command visit, na imapaalala niya na dapat ang PNP ay disiplinado. Yung aming decorum as a police officer, regardless kung kami ay on duty or off duty, hindi kasi ibig sabihin na hindi na kami nakasuot ng aming uniforme ay hindi na kami police. So we made sure na even sa aming mga pribadong buhay ay nandoon pa rin yung aming pangunawa na bit-bit namin sa aming mga balikat, yung responsibilidad na maging yung respeto ng ating mga kababayan sa atin na hindi nawawala. So, yung distinction, yan naman, lagi niyang sinasabi yun na we should distinguish ourselves na tayo ay public servant. Hindi tayo basta-basta napupulaan. Anything we do, kahit napakarami nating accomplishment sa PNP, whether in our private capacity or professional capacity, isang maling hakbang lang ay namamagnify. Nakakalimutan natin na may nagawa tayo. So, basically, that is really the mantra of our Chief PNP. Lagi niya pinapaalala yan at sabi nga niya, bilang ama ng PNP, minsan may mga nadadapa, may mga isolated case tayong nababalitaan. At kapag in spite and despite of his repeated reminders, ay meron pa rin na papariwara, so to speak, at napupunta dun sa masama, ay
kailangan naman niya naman disiplinahin. Bilang ama, bilang magulang namin ay dadating tayo doon sa puntong didisiplinahin niya para naman ma-save yung institution. We, as public servant, we should be the one to lead by example. Okay, our Chief PNP now is the 27th Chief PNP, no? And ito, Mama, aside from the 4 points action program ng ating Chief PNP, dito, no, parang our Chief PNP is calling to have a God-centered life and to have God as the center of the lives ng ating mga authorities because of the serbisyong tapat, serbisyong may malasakit at serbisyong mula sa puso. Yes, ma'am. Tama po yun. No? Sa lahat ng ginagawa natin, we always seek guidance sa mas mataas sa atin, sa ating Panginoong Diyos. Regardless of our religious belief, lagi yon na sa bawat pag-alis natin sa ating mga tahanan, pagpunta natin sa mga opisina habang tayo ay lalong-lalo na, ma'am, sa pagpapatupad ng ating mga official duty as public servant, as police officers, lagi tayong nagsisik ng help, ng tulong, ng guidance sa ating Panginoon para hindi tayo magkamali. Siyempre, merong limitasyon yung ating kakayanahan, especially yung mga pulis nating humaharap sa mga mabibigat na pagsubok. Minsan, nakikita natin yung kapulisan natin pupunta lang sa isang sulok kahit nagpapatrol yan, kahit nag-checkpoint, just to utter a little prayers for guidance. So, nandun palagi yon, ma'am, na tayo ay hindi nakakalimot tumawag sa Panginoon para tayo ay subaybayan sa araw-araw nating pamumuhay. First of all, yung marinig mo yung malasakit, partner, kahit the mere fact na malasakit lang yung marinig mo sa isang tao, no? Ika nga na nagbibigay sa iyo nun, it's very touching. Partner, baka meron kang gustong itanong sa ating spokesperson kay attorney kasi isa pa to, partner, no? Sabi nga on the expertise ng ating panauhin ngayon as one of our officers, hindi lang yon, bilang isang abogada, no? As the spokesperson of the Chief PNP on legal matters, partner, hindi na kailangan pa ng andito mismo agad-agad, no? Si Attorney Jean Fajardo para tugunan anuman o kaya ipahayag sa ating mga kababayan. Have you ever encountered such an incident, ma'am, na during the time as you na spokesperson po na ating Chief PNP, may na-encounter na kayo ng mga legal matter na kinakailangan agad-agad aksyonan? Yes, ma'am, no. Marami na, ma'am. Actually, pagka tayo ay napapaunlakad, naiimbitang magsalita, may mga humihingi na rin ng assistance, ma'am. Yung ating mga media practitioner, kapag may mga humihingi sa kanila ng tulong, ay ako na yung natatawagan at tinatanong na kaagad nila. At tayo naman bilang spokesperson at bilang PNP na rin, hindi na natin, ma'am, ipinapasa yan. At kung nakakapagbigay tayo ng mga legal advice kung saan dapat mga PNP unit natin sila i-refer, ay doon yun kaagad natin ginagawa. At may mga ina-accept na rin tayo, ma'am, na mga tawag na direktang humihingi sa atin ng tulong. At yun, ma'am, malaking bagay na may alam tayo ng konti sa batas at nakakapagbigay po tayo ng tulong sa ating mga kababayan. Direkta na po. Yun, mama, ikinaliligayan namin, direkta mo nang natutugunan. Oo, partner, may napansin ako, parang pareho kami ng nunal ni Attorney Fajardo, no? Partner, baka may gusto ko itanong. Kasi meron pa akong maraming itatanong kay ma'am. Go ahead. Sige po, sige po. Ma'am, gusto ko lang pong kamustahin yung PNP organization, ma'am, sa ngayon sa kabuuan. Sa liderato po ng ating ama na si Police General Leonardo P. Carlos. Ano po ba, ma'am, ang hatid ng hashtag natin na Alagang Carlos sa ating kapulisan at sa ating sambayanan, ma'am? Yes, no. Sabi ko nga kanina bilang ama ng PNP institution na our Chief PNP, we expect our Chief PNP to lead by example. Yung lagi niya mga sound bites na disiplina, decorum, distinction. Malaking bagay yon sa isang ordinaryong police, from patrolman up to the mga officers. Makita nila na yung kanilang ama ay yung ginagawa, yung kanyang sinasabi at nakakamdaman. Sabi nga, pag may maganda tayong nagawa ay may mga rewards and incentives tayo na nare-recognize yung mga efforts natin. At yung pa nga nakikita natin yung mga pag nag-iikot siya sa ating mga regional offices ay he made sure
na nare-recognize yung ating mga kapulisan, yung mga small deeds, good deeds nila, pati yung mga malalaking operational accomplishment nila. Diyan niya na ipapakita yung kanyang alagang Carlos na hashtag na nakikita niya na kapag ako bilang ama nyo may nagagawa kayong mabuti, ito ang inyong reward. But kung kayo naman ay may nagkasala, at meron kayong nagawang hindi tama, ay we will remind you. But in spite of the reminders ay hindi pa rin, as pinili nyo pa rin na ituloy yung inyong mga ay hindi magandang gawain. And bilang ama rin ng tahanan natin ay kailangan niyang disiplinahin tayo. So basically, kaya talagang alagang Carlos, alagang tatay. Parang ganun yung peg ng ating Chief PNP. Makaramdaman natin yan kanyang pagmamahal in terms of his support sa ating mga operational requirements at syempre yung mga administrative requirements, nakakamdaman din natin yan. Especially yung mga pagbaba ng pondo. Alam natin yan na he made sure na yung mga nakarapat na pondo, nalalabat na logistical requirements na karapat dapat mapunta sa baba, he made sure na nakakarating yun. Ayan. Okay, partner? Po, no? Yes po. Ma'am, Okay. nalalapit. Sige po. Nabanggit na rin, idudugtong ko na partner, nabanggit na kasi ni Attorney Fajardo ang alagang Carlos, no? So nabanggit niya ang malasakit na pinaradama ng ating Chief PNP sa 220 strong police force ng Pilipinas. This time, ma'am, bilang isang abogado, kumusta naman po yung internal cleansing natin? Na kung saan po, I know for one that you as a lawyer, nakikita nyo rin po yung ating mga kapulisan na mga nasampahan ng reklamo bilang bahagi ng internal cleansing. Nais po namin itong kumustahin. Yes, ma'am. Tuloy-tuloy po yung ini-implement po na internal cleansing po ng PNP. May 3 bahagi po yan. Yung tinatawag po nating preventive. Kapag bahagi po ng preventive program po ng internal cleansing is yung ating mga squad meeting. Doon pa naman po yan, parang bumalik po kami sa basic. Pagka nung kami ay trainee po, ay may mga squad leaders po kami, may mga squad mates po kami. Kami po yung mga brothers and sister keepers na we should remind our brothers and sister, ito yung dapat natin gawin. Pag medyo na-late ka ngayon, baka bukas, dapat agahan mo naman. And then nandun sa preventive, yung mas binigyan ng bigat, yung responsibilidad ng ating mga ground commander, yung ating squad leader, yung ating mga supervisor, para pag nagkamali, yung kanilang mga subordinates ay under the doctrine of command responsibility, they will be asked also na meron bang naging pagpababaya in terms of supervision ng ating mga tao. And aside dun sa preventive, may tinatawag tayong reformation. May mga slight, may mga minor offenses na kukumit yung ating mga kapulisan. Yun nga, nabanggit ko isa classic example, yung mga nalilate, hindi nakakapasok on time, may mga nakalimutan na mga compliances, pagka ganyan, their attentions are being called, mag-undergo sila ng mga seminars and training just to remind them na parang refresher sa kanila na ito yung nakakalimutan nyo, yung slap on the fingers, yung tinatawag natin na ma-reform sila at maintindihan nila na these are the things na dapat hindi natin nakakalimutan gawin habang tayo ay nasa serbisyo. And of course, yung ating punitive. In spite of the efforts ng PNP to reform and remind you of what is the basic thing to do as a police officer, in spite of that, ay nandun pa rin, naligaw ka pa rin ng landas. Then, yung punitive aspect ng ating internal cleansing will come into place. May makakasuhan na kayo dyan at kapag napatunaya at matibay yung ebidensya based on substantial evidence rule, ay kayo ay mapipinahan. At marami na tayong napinahan. May mga nasuspindi na po, may mga narepriman at iba pa nga po sa kanila yung mabibigat na offense, yung mga grave offense ay na-dismiss na sa serbisyo. So, ito po, ang internal cleansing program po ng PNP ay tuloy-tuloy. Lahat po ng naging leader po ng PNP, ay yan po ang desire. Even us, na mga ordinaryong PNP members, nasasaktan din po kami kapag may nakikita po kami na naliligaw ng landas because may mga anak kami, may mga pamilya kami na maganda ang tingin sa PNP at minsan nababatikan. But we still consider them as an isolated case at lagi namin pinapaalala at nag-exert kami ng more efforts to really
bring back yung confidence sa atin, yung trust sa atin ng mga kababayan natin na doon sa 220 plus members ng PNP, karamihan doon at majority doon na may mabubuting pulis naman po. Tama. Okay, partner, bago ka magtanong, may nakalimutan ako. Nais kong batiin si Ma'am Jean ng Happy Valentine pala. I'm very sorry, Happy Valentine, Attorney Fajardo. Partner? Happy Valentine's, ma'am. Happy Valentine's, ma'am, kahapon po. Ma'am, nalalapit na din po yung Congratulations! Mapayapang na-celebrate at nagkaroon ng participation ang ating mga kapulisan sa pagpapadama ng pagmamahal nila sa ating mga kababayan. Congratulations. Partner? Yun. Ma'am, nalalapit na din po yung ating national and local election, ma'am, no? Ano po ba, ma'am, mga asahan ng ating sambayanan sa ating mga kapulisan? At ano po ang gusto nyong ipaalala sa mga pulis natin na siyang mangangalaga po ng peace and order during the time of campaign at sa mismong election day po, ma'am? Baka po may mga bilin po kayo sa ating mga kapulisan. Yes, tama yun, no, Lieutenant Kristen. No? Bago pa man magsimula yung election period ng January 9, ay marami nang naging paghahanda at preparasyon ng PNP kasama yung ating ibang security forces para masigurado na tayo ay magkakaroon ng tahimik, matiwasay at credible na eleksyon pagdating ng Mayo. At in place na actually yung ating mga security deployment in coordination with our AFP counterparts. At syempre tayo ay isa sa mga deputized agency ng COMELEC. We always make sure na yung ating coordination sa ating mga COMELEC from the national down to municipal election officer ay talagang doon tayo laging kumukuha ng direktiba kung paano natin maging mas maayos na maipatupad itong mga guidelines na inilalabas ng COMELEC. Lalong-lalo na, nag-start na yung campaign period noong February 8 at marami tayong mga concern, maraming challenges talagang hinaharap ang PNP dahil nga ito yung kauna-unahan na eleksyon sa history ng Pilipinas na tayo ay nasa gitna ng pandemya. So yung pag-i-implement ng minimum public health standard ay talagang malaking challenge not just for the PNP but as a whole ng gobyerno natin, no, from the Department of Health, from the DILG and of course sa COMELEC. At palagi namin ipinapaalala at gusto kong kuhanin itong opportunity na to na muli ay tawagan ng pansin yung ating mga national candidates kasi national candidates pa lang naman ngayon Julius, no? Na yung sa ating mga national candidates, yung kanilang mga campaign stops and team na sana po kayo po yung unang sumunod doon sa mga guidelines na inilabas ng COMELEC, particularly doon sa mga tinatawag nating mga in-person campaigning, yung inyong mga motorcade and caravans, yung inyong mga caucuses and meetings. Kasi yung mga kababayan natin na dadalo o naimbitahan na pumunta sa inyong mga aktibidad, pag nakita nilang maayos, may mga maayos na upuan, o observe yung social distancing, bawal yung selfie, bawal yung group hug, maraming bawal we are assuming and presuming na itong ating mga kandidato ay alam naman yan. So sa atin lang is continuous reminders sa kanila to follow what is being allowed under the guidelines issued by the COMELEC. Meron po ba tayo, ma'am, mga region or province, ma'am, na maituturing natin na may area of concern, ma'am, in relation to 2022 national and local election, ma'am? Yes, meron na initially na identified yung PNP and AFP at continuous yung nagiging assessment and validation nila as the election progresses, no, hanggang makakating tayo doon sa D-Day, so to speak. But na-i-present na rin yan sa COMELEC, but as a matter of course, hindi natin yan na isasabi in particular sa ating mga media practitioner because only the COMELEC is authorized. Kapag nakatapos na at na-deliberate na yan ng COMELEC and Bank, sila mismo ang maglalabas kung ano-ano yung mga areas na ito na papasok dun sa mga tinatawag nating election hotspots. Okay, partner? Okay. In general, Attorney Fajardo, yung in general all over the Philippines, since the campaign period started, kailan lang po, at since meron po tayong COMELEC gun ban, in general po all over the Philippines, meron na po ba tayong ay estatistiko ng mga violators o medyo minimal ito because
sumusunod ang mga tao sa kautusan ng ika nga dun sa ating COMELEC Ganban na katulong ang ating mga alagad ng batas sa pagpapatupad nito. Yes, ma'am. As of February 15, yung 12 midnight kanina, ay nakaumabot na po ng 1,106 ang total na naaresto po ng PNP for gun ban violation. But let me reiterate na ito pong total number po na ito ay kasama na po yung mga resulta ng mga naging police operations ng PNP. So kasama na po lahat yan, pati na po yung mga nasita natin doon sa mga PNP COMELEC checkpoint. Okay, anyway, maliit din ano? Maliit yung bilang na 1,115 sa kabuuan. Ibig sabihin, nandun ika nga ang pagsunod din ng ating mga kababayan sa ipinatutupad na batas, partner. And partner, baka may nais ka pang itanong dahil meron pa akong nais kumustahin kay ating spokesperson, kay Attorney Fajardo. Gusto ko lang tanong, partner, gusto ko lang tanungin kay ma'am kung ano po ba yung mga latest accomplishment ng PNP pagdating po sa mga illegal na droga, sa baril at sa terorismo po natin. Meron po ba tayong data po diyan na ano? Yes, no, kahit pa tayo, ang PNP ngayon ay nakafocus sa election, hindi natin nakakalimutan yung ating mandato na to make sure yung ating peace and order ay sa araw-araw ay nai-implement natin yan. I'm happy to share na yung ating mga focus crimes for last year alone ay bumaba ng 14%. So this year nga naglabas ng statistics ang NCRPO yung kanilang from November 2021 to January ay bumaba ng almost 17% yung crime statistics sa NCR. And itong downtrend ng crime statistics natin ay makikita rin natin sa ibang mga region bilang patunay na dire-diretso kahit nga limitado yung bilang natin ng na i-deploy natin sa ating mga election related activities ay yung ating mga anti-criminality campaign ay magtuloy-tuloy at hindi lang dito sa NCR, just recently dun sa Cebu ay may mga malalaki silang nakukuha na drugs even sa Bisaya. So tuloy-tuloy ito na hindi natin napapabayaan at yun nga yung ating relentless drive against criminality. Ito yung nagre-resulta at dahilan kung bakit bumababa yung statistiko ng mga crimes natin nationwide. Ito na yung ma'am, ito na yung the double barrel final version na 2021. Yes, ma'am. Meron po tayong yan nga po yung double barrel finale yung tawag natin dahil sinimulan natin ito noong 2016 nung upon the assumption of our president at nung ating chief PNP ng 2016 ay talagang yun yung true prong approach natin, yung double barrel. We run after not only the street level targets na mga drug pusher but also yung mga high value individuals na talagang in charge yan nga yung mga manufacturers, mga traffickers. So double prong approach kasi hindi po pwedeng yung sa baba lang ang hinuhuli natin. Kaya nakita natin na the records and the real numbers will really show us na malaki na talaga yung na i-forward natin dun sa ating laban sa droga. At ito ay magtutuloy-tuloy and hopefully even before the end of the term of our president, magkaroon tayo ng strong finish pagdating sa laban natin sa droga. Okay, partner. Ma'am, may tanong lang ako partner kay ma'am. Ma'am, handa na po ba ang PNP, ma'am? Kung sakaling ibaba na po ng IATF sa alert level 1 ng status ng NCR at ng ibang rehiyon? Ang PNP naman will always respect the discretion of the IATF and ang PNP naman is just one of the pillars ng ating mga implementors ng law enforcement agency natin. Kung sabihin nila at meron namang talagang batayan para ibaba yung alert level, we will adjust accordingly. We will again study and prepare for this kung kailangan dagdagan pa yung ating mga ating mga kapulisan na inilalagay natin sa kalye. And again, of course, sabi ko nga peculiar itong natin
itong ating estado ngayon dahil nga may paparating tayong eleksyon tapos baka maisabay pa yung pagbaba ng alert level 1 and kapag ibaba na lang sa alert level 1 talagang walang restrictions na yan. We expect yung influx ng ating Kaya nga. mga tao sa lahat ng establishmento, sa sasakyan na I don't want to preempt kung ano yung gagawin ng ating kapulisan, ng ating PNP leadership, but suffice to say I think the PNP Ma'am, nawala po yung audio. Ano yung audio ni ma'am? Nawala ang audio ni ma'am. Okay, we have 44 minutes after 12 o'clock. Bumalik na ba? Hello. Okay, Ayan, okay andyan na. ulit. Go Okay na ahead, po, ma'am. ma'am. Go ahead. Yes po. Yes ma'am, Yung- no? Like I said, no? Yes, go ahead. The PNP naman will always be prepared kung ano man ang ibibigay sa ating mandato ng IATF. I think ano na to na-foresight na ito ng PNP. We could also all together make some adjustments. Siguro minor na lang naman ito, Lieutenant Julius, no? Alam mo yan. Opo. Magkapa sinabing expect natin yung influx sa mga transportation terminal, expect natin yung influx ng mga tao sa mga mall, magdadagdag tayo ng deployment. But of course, the PNP cannot do it alone. No? Ang laking bagay na nandyan yung mga force multipliers natin at saka yung mga management and security personnel ng mga public conveyances and convergence areas na ito will always help the PNP in maintaining security and order kung asaan man alerto tayo ilalagay ng ating mga local government. Actually, yung mga local government yan, magkakaiba-iba yan. So, kung ano yung applicable sa Metro Manila may not be applicable sa ibang region, but just the same, because of the sheer effort ng PNP and other local government units concerned, I'm pretty sure na maidadaos at malalagpasan naman natin itong mga pagbabago ng mga alert level sa atin. And I suppose, sabi mo nga partner kanina, yung pinagbabalakan ng pagbaba. And I suppose masusi itong pag-aaralan, ano? Dahil ika nga nagsilbing aral sa atin na nasa gitna tayo ng pandemya ay pumasok ang holiday seasons. And nakita natin kung ano ang ika nga naging resulta nito, no? Nung nakaraang Pasko, nakaraang bagong taon. So this coming election ay hindi lingid sa ating kaalaman na ito ay volume, no? Upon the start nung campaign period, talagang nakakakita na tayo ng bugso ng mga tao. But then again, the Philippine National Police and all the authorities concerned, they're hereby guided by the IATF. Di ba, ma'am? Yes po. Again, sabi ko nga, ang PNP will always abide by the decision ng mga policy maker natin. And at the end of the day, ang mandato po ng PNP is to ensure na magiging safe and ang ating mga kababayan, regardless whatever alert level we may be po. Okay. So this time, nais natin na please take this opportunity, Attorney Fajardo, to give us other policies, programs, and projects ng ating Chief PNP po. Please go ahead. Yes, ma'am. No? Sa kasalukuyan po talaga ang focus po ng PNP ngayon ay itong patuloy na paghahanda sa nalalapit na eleksyon. At kung ngayon ay nagkaka-encounter tayo ng problema dito sa national level, we expect madodoble ito. Dito sa pagdating ng campaign period para sa local level dito nga sa March 25. But like I said, no, the PNP and with the help and coordination with other security forces and sectors po ay makaka-adjust ba, at asahan niyo po ang PNP po ay laging handa para siguraduhin po na magkaroon po tayo ng mapayapa at ligtas na eleksyon. At yung laging paalala ng ating Chief PNP sa lahat ng kapulisan at he wants to assure our public that your PNP will perform professionally to ensure a peaceful election.
Okay, at ang kagandahan partner no ng serbisyo ng ating Chief PNP, yung Alagang Carlos, yung mga mga kapulisan natin ano na nasa mababang posisyon, talagang ay sinisilip niya, binibisita tulad ng sabi ni Colonel Fajardo kanina, nandun yung pagmamahal ng isang ama. Partner, tanungin natin kay ma'am, baka may programa pa ang PNP para sa mga moral and welfare ng ating personnel. Yung pagmamahal ng isang ama, tulad nga ng sinabi ni Ma'am kanina, yung bang maliit na accomplishment, iparamdam mo yung appreciation, lalo na nung inaasahan nila, na lilingon sa kanila. It serve as an inspiration on their part. Diba, Ma'am? Nararamdaman ni Yes po. Colonel Fajardo yan ngayon. As the spokesperson of the Philippine National Police, nararamdaman niya yung inspirasyon na naibibigay nila kapag yung ama ay nagbibigay ng panahon sa kanyang mga anak. Katulad ng Chief PNP sa kagawad ng Philippine National Police, yung paglingon at pagmamahal na iginagawad ng ating Chief PNP. Napakalaking bagay at inspirasyon yun. And to add, sabi mo nga ma'am kanina, kokonti lang po ang naliligaw ng landas. Marami po ang matitino nating mga kapulisan na tapat sa paglilingkod sa bayan. Kaya nandyan nga sila, ang ating mga pinuno, para ikorek ito at isalba. Di ba, Attorney Fajardo? I Kung couldn't hindi agree man, more sa inyong mga sinabi, ma'am. Di ba ma'am? Kung Kompleto hindi naman, man pasalba na, bigyan ng leksyon para hindi na makadamay pa. Yes, ma'am. Tama po yun, ma'am. Wala na ako maidagdag, ma'am, sa sinasabi mo dahil lahat ng mga yung mga dapat marinig ng ating mga kababayan. We always take into consideration yung patuloy nating assurance sa ating mga kababayan na ang PNP, lalo na ito sa nalalapit na eleksyon, will remain unbiased, professional, and non-partisan to ensure na talagang magiging maayos po kasi isa ang PNP po being one of the deputized agency of the COMELEC ang inaasahan ng ating mga kababayan na tutulong para maitawid natin ng mapayapa itong ating nalalapit na eleksyon. Sabi nga ma'am gamot sa nakakalimot ay paalala, tulad na nabanggit nyo kanina, the most affected person na kapag ang isang pulis ay naliligaw ng landas ay yung pong kanyang pamilya. Ang kanilang mga anak na nasa labas, na kung saan ay may malay o walang malay sa nangyayari. Nalulungkot po tayo dahil nadadamay po yung iba. Kaya tama at paulit-ulit na sinasabi nating kokonti lang ang naliligaw ng landas, mas marami ang matitino nating handang magbigay ng kanilang serbisyo sa bayan. Sabi ni ma'am kanina, wala na siyang masabi dahil nasasabi na rin natin. Dahil yan po ang ating obserbasyon, ma'am. Nalulungkot tayo. Partner. Nalulungkot tayo, partner, dahil sabi nga sa bulok, sa mga mansanas, nalagyan ng bulok nahahawa. But with the leadership, with the Philippine National Police, hindi po nila hinahayaang mahawa. Inihihiwalay agad nila ang mga bulok nga sa organisasyon. Partner, Diba? curious lang ako eh. May gusto Bakit? sana ako itanong lang kay ma'am. Kay mama, Gusto ko lang sanang itanong kay ma'am kung sa pagkakatanda ko kasi gusto ko lang malaman kung si ma'am ba ang kauna-unahang babae na naging tagapagsalita ng PNP. pero ma'am, tama ba? Amin ba lagi ang kauna-unahan? Kasi ang kauna-unahang general ng Philippine National Police Academy ay sa katauhan po ng butihing si Ma'am Ochabe. Police Chief Superintendent Belinda Ochabe. Who Wherein happens to be PNP my classmate. So ma'am, history din ba na ikaw ang kauna-unahang spokesperson? Mukha po ata. Mukhang una din po. Wow! Sa 20 Partner! years in service ko kasi partner parang natatandaan ko, mahilig kasi akong yung mga spokesperson kasi, yung mga ina-idolize natin, nakikita natin lagi sa TV, sila yung humaharap sa mga interview. Parang sa pagkakatanda ko partner, si ma'am pa lang ang kauna-unahang babae na spokesperson ng PNP. And I suppose... Congratulations ma'am at saludo po kami sa inyo. Sobra. Thank you, Nung Julius at Ma'am Flory. Nung binabasa ko ma'am yung aking intro sa inyo, sabi ko, now I know. Sabi ko, very strong,
yung ating spokes, and at the same time talagang didisiplina ito. Di ba, ma'am? Kaya yung mga bulok ihihiwalay agad dyan. Ilang minuto na lang, partner, ang nalalabi. At sabi nga natin, maraming salamat po, ma'am, sa pagkakataon binigay niyo sa amin. Alam po namin na busy kayo. Ang sabi ko nga, halos lahat ng panahon nyo ngayon ay hindi na tumitigil ang inyong telepono. Halos lahat ng panahon ay nakalaan para sa aming may mga inuupo ang programa, lagi kayong nasa limelight. And thank you. Take good care also ng inyong kalusugan. This time, hinga natin, partner, ang ating first lady spokes ng Philippine National Police sa katauhan po ni Police Colonel Attorney Jean Fajardo. Congratulations, ma'am. Thank you, Mama. Again, Mama, maraming salamat po sa inyong paanyaya sa akin na maging panauhin nyo sa inyong programa na alam ko nga marami kayong taga-subaybay. At on a final note, Ma'am, I would like to assure our kababayan na nationwide na ang PNP nyo po ay patuloy po na maglilingkod para po sa kapakanan ng hindi lang po ng aming mga pamilya, lalong-lalo na po sa kapakanan ng bawat isang Pilipino. Sabi nga ng ating Chief PNP, lagi niyang sinasabi na tayo ay nagsisilbi para sa mga lahing kayumanggi. Maraming salamat po. Wow. Ganda. Very Ma'am, touching. maraming salamat po, ma'am. Anyway, once again, thank you very much, ma'am. Saludo po kami sa inyo. Congratulations for being the first PNP spokesperson and again, PNPA class at Kaagapay 96. Once again, ma'am, thank you very much. Magandang tanghali po sa inyo. Thank you po. Thank you po. Okay, tayo po'y magpapatuloy pagkaraan po ng ating mga tigapagtaguyod. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Kumpares Barbecue, home of original barbecues. Kumpares Barbecue is serving grilled liempo and chicken barbecue, pork barbecue, beef pares, and beef mami. Kumpares Barbecue is located at Sparrow Street, Barangay Santa Elena, Marikina City, with other branches at Eustaquio Street, Concepcion 1, Midtown Subdivision, Barangay San Roque, and Farmers 1, Barangay Tumana. They also accept delivery from 7 a.m. to 8 p.m. daily. Just contact them at cellphone number 0917-566-3484. PharmaServe Express. As a specialized service provider, they are totally dedicated to the life sciences with expertise and experience in handling biothermals such as vaccines and blood products. They offers customized service solutions. They designed to recommend the most efficient approach as possible. They are your medical cold chain logistics management specialist. PharmaServe Express is located at Hill Fernando Avenue, San Roque, Marikina City, and is headed by Mr. Dre Perez, President, and Ms. Ana Teresa Esada, Executive Officer. AlphaTech. Experience quality services. Connect everything. Secure everyone. They provide medium and large size companies with enterprise-wide security solutions, consulting services, AlphaTech products, CCTV camera setups, two-way radio supply, structural cabling, wireless network, security alarm and sensor system, and is located at room 205 Using Kai Building, 59 Bayan Avenue, Marikina Heights, Marikina City. AlphaTech is owned and operated by Mr. Albert Galan. Okay, muli po nagbabalik ang inyong lingkod. Inyo pong narinig ang tinig ng first, no? Siya pala ang first female PNP spokesperson sa katauhan po ni Police Colonel Attorney Jean Fajardo.
Hi, congratulations for Attorney Jean Fajardo for being the PNP spokesperson coming from Police Colonel Benliner Capili. Happy listening kay Police Okay, partner, ilang segundo na lamang ang nalalabi. Happy listening kay Ma'am Kat. Happy listening kay Police Colonel Melesio Buslig and wife, PNPA PNPA Kaagapay Class 96. And syempre kay Yusek Ed Leandro, DNR. Gayon din sa kay General Ochade. And happy listening also sa Dental Oral Surgery, PNPGH. Chief kay Colonel Dr. Helen Grace Sejas Pilon. Gayon din kay Police Major Dr. Richelu Gaufo Futol. Attorney Eric Valero. Attorney Andrew Ferrer, partner. Yes, partner. Go ahead, magpapaalam na ba ako, partner? Oo, partner, saglit na lang. Okay. Oo. Okay, maraming salamat Salamat tayo sa ating po sa pagsama niyo sa aming programa at muli po tayong magkita-kita sa susunod po na Martes sa ganito rin pong oras. Ako po ang inyong kaagapay, Police Lieutenant Julius Christie, at patuloy po tayong pagpalain ng Diyos. So once again, tulad po ng ating nabanggit kanina, maraming salamat po sa ating tigapagtaguyod, sa Angel's Burger, sa Alphatech, sa Compares Barbecue, at sa Pharmaserve. Kangalan pa rin po ng ating COP Police Colonel Benliner Capili, ang Team Kaagapay. Happy listening and viewing to everyone. Maraming salamat muli sa ating naging panauhin. Again, maraming salamat sa technical side. Ito po ang inyong abang lingkod, Flory Gabitan. Magkarinigan po tayo muli sa darating na Martes. Magandang hapon, Bansang Pilipinas. The preceding program expresses only the opinion